Yes, postpartum depression sa Canada. Ang hirap. Ang hirap maging first-time parents sa Canada. Welcome back sa aking YouTube channel, April in Canada. Ayun. So, today, nandito tayo sa bahay namin and si Zach kagigising lang from a nap. Ayan. Pinapakailaman niya yung aking favorite mouse sa aking workstation. Ayan. It's already 7:30 ng gabi. Usually si Zach, meron siyang 2 naps a day. And, ayan, kagigising niya nga lang. Ayan, magkukwento lang ako, story time. Pero bago ang lahat, papakita ko lang sa inyo ang chaos ng aming bahay. Wait, paano ba to? Ayan, diba? Mga kalat ni Zach. At medyo nagsisi ako bakit binilhan ko siya ng ball pit dahil, yun yung salarino. Makalat. Okay? Siyempre, meron siya niyang station niya. Ito is yung kanyang playpen. Meron kami dati ditong another love seat sofa. Pero tinanggal namin kasi marunong nang mag-climb up si Zach sa love seat sa aming chair. So, dahil nga hagdan to, pakita ko lang. Hagdan yan, palabas. So, super delikado for him. Baka umakyat and then, mahulog siya. So, ayan. Yan lang yung kanyang ginawa na namin parang mini daycare. Ang aming sala. Are you okay? Yes? Yes? Si Kulot. So, ayun, story time. Ayan, bakit nga ba nawala kami sa pag-vlog? Ang hirap. Ang hirap maging first-time parents sa Canada. Yun ang totoo. Mahirap. You play first. Go play. So yun, as I was saying, mahirap maging first-time parents sa Canada. Hindi ko na alam kung gusto ko pa magka-baby. Sobrang challenging. But sabi naman nila, dahil first-time parents kami, kumbaga, syempre, we're still learning kung ano yung mga do's and don'ts sa pag-aalaga ng bata. Pero, ayoko man i-claim na nangyari sa akin yun. Kasi in denial ako eh. Pero, totoo palang nangyayari yun. I believe I have been through postpartum depression. Yes, postpartum depression sa Canada. Taray, no? Sabi nila, postpartum depression, arte-arte lang yan, ganyan-ganyan. But, yes, it is really true. Ang dami naming naging challenges because, again, wala nga kaming, for the first few months ni Zach, siguro 9 months kami lang ni Jim, trying to figure out kung paano mag-alaga ng bata, kung paano mag-manage ng bahay, magluto, maglinis, ayun. Kung paano ko i-manage yung time ko, yung time namin mag-asawa, yung time namin for the baby. Yun yung mga naging challenge namin. And isa pa doon is parang nagkaroon ako parang feeling ko nawalan ako ng self-identity. Oo, nawalan ako ng self-identity kasi parang dahil nga breastfeeding si Zach, walang ibang gusto si Zach kundi ako lang.
And I feel like during that time, parang feeling ko, pasan ko ang mundo, which is hindi naman. Kasi syempre, yung husband ko, he's really trying, si Jim, he's really trying his best na tulungan ako. Pero dahil yung bata is, ang gusto lang is ako, so wala din siyang magagawa, di ba? So, ang hirap maging first-time parents na wala yung mga magulang na, or wala kang village. Kasi nga sabi nga nila, no, it takes a village to raise a child. Ang hirap na walang magulang, walang katulong, katulong in a sense na yung helper talaga, yung parang gaya sa Pilipinas. Ang hirap. Sobrang hirap. Kaya, yung mga single mom dyan, o kaya yung mga first-time parents dyan dito sa Canada, I feel you, girl. I feel you both. I feel you. Kayo, kung nagsistart kayo dito sa Canada, I feel you. Yung number one is na parang nangyari sa akin is yung postpartum rage. Parang lagi akong galit. Kasi nga siguro dahil lagi akong pagod, puyat, dahil nga breastfeeding ako, yung pag madaling araw, nagdedede si Zach. O kaya, although si Zach, naalala ko pala, si Zach, hindi naman siya tipong nanggigising ng madaling araw. Ako lang talaga hindi makatulog. wala akong ibang ginawa kundi mag-cellphone. Kasi nga, parang hindi ko alam, parang yung mind ko, hindi siya still, hindi siya mapakali. Laging pagod. Ganon. Tapos, nagkaroon ako ng postpartum rage. Kasi, yun nga, pagod, puyat, tapos, mixed emotions eh. Hindi ko siya ma-put into right words kung ano talagang nararamdaman ko during that time. And, lagi akong galit sa asawa ko. Lagi akong galit kay Jim. Which is very unfair for him. Kasi nga, pares naman kaming first-time parents. Pares kami naglo-learn. So, yun. Second is postpartum depression, anxiety. Anxiety in a sense na parang ang dami kong iniisip na hindi naman mangyayari. Yung parang masyado akong nag-worry about future. Yung mga ganong bagay. Also, naranasan ko din ang kiss mommy. Kiss mommy. Kiss. Is that a blue light? Kiss mommy. Kiss. Kiss mommy. Kiss sa mommy muna. Kiss sa mommy. So, yun. You go there. Again, parang litong-lito yung, parang restless yung utak ko. Yung utak ko restless talaga during that time. And, praise God, kasi yung asawa ko talagang napaka-supportive and mahaba yung pasensya. And, sabi ko nga, kung hindi sa prayer ni Jim, baka, alam mo yun, baka hindi kami maayos na pamilya. Kasi pinagpipray niya ako lagi. Meron kasi kaming CCTV dito sa kwarto, tsaka dito sa sala. And sometimes, pag pinapatulog ko si Zach, nakikita ko siya nandito sa sala namin, lumuluhod, niluluhod niya sa Panginoon na maging okay na ako ulit. And lahat naman ginagawa niya, sasabihin niya sa akin, anong gusto mong maitulong ko sa'yo, ganyan. Yun nga lang, hindi ko siya maasahan talaga sa pagluluto kasi di talaga siya marunong magluto. But, sa maraming bagay, like paglilinis, magsasalang siya ng mga damit sa washing machine, yun, maglalaba siya or maghuhugas ng pinggan. Yung kahit galing siya sa part-time niya, talagang gagawin niya pa yung mga paglilinis ng banyo, ng kwarto, maglalaba, maghuhugas ng plato. And ang hirap, again, hindi ko kayang i-emphasize, pero ang hirap na kayo lang.
At hindi ko alam kung paano nagagawa ng, ng marami. Ito, na siguro isa rin yun kasi sobrang hands-on namin mag-asawa. And we wanted all the best for Zach. Yung attention and all. And ayun, maybe kulang din kami sa date. So, ayun. So, kaya hindi kami nakapag-vlog kasi nga, I wasn't well. Yun ang totoo. Tapos, nagkaroon pa ako ng anxiety kasi sabi ko, hala, mag-iisang taon na. Matatapos na yung maternity leave ko and kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Praise God, pinag-pray namin ng asawa ko, ni Jim, na kausapin yung manager, yung director ko, kung pwede ako mag-work from home full-time. So, praise God at pinayagan niya ako mag-work from home and wala naging problema. So, dahil nga emotionally attached ako kay Zachary, hindi naging, wala na akong inisip about, putting him in daycare. At isa pa sa iniisip ko that time, parang mapapakain ba siyang maayos or makakatulog ba siya kasi nga may schedule siya sa pagtulog, yung mga ganong petty things. And again, praise God, buti na lang meron akong prayerful na asawa and pinagpray niya talaga ako at talagang nakatulong yun para maging maayos ako, maging maayos kami. And mind you, hindi ako dumaan sa any therapy. Hindi ako din nakakalabas that time kasi nga parang feeling ko kailangan kong sundin yung schedule ni Zachary. Like for example, schedule niya ng pagtulog, schedule niya ng milk, or schedule niya ng labas, ganyan. Parang sobrang hands-on kong mom na kailangan gusto ko nandun ako sa mga alam mo yun, sa mga pagkakataong yun. Kahit nga nung nandito yung parents ko ng 5 months talagang parang nag-worry pa rin ako. Sabi nga ng mami ko, sabi niya, bakit ba nag-worry ka? 3 kayong magkakapatid. Pinalaki ko naman kayo ng maayos, so kaya ko nang palakihin yung anak mo. Which is totoo naman, diba? So, again, sobrang lang ako nag-worry that time. So, ayun, yun ang story time. Story time na legit. Talagang, again, ang hirap. Paano pa kaya, no? Yung dun sa mga, like, kailangan talagang mag-work sa opisina. And we are just blessed na pinayagaan akong mag-work from home para matingnan ko si Zach at hindi ko na tinuloy-tuloy ko na yung pagbe-breastfeeding sa kanya kasi nga, nandito naman ako sa bahay. So, ayun. Ang daming changes na nangyari sa akin after ng panganganak. Yung tipong hindi na ako lumalabas na. Dati kasi paglalabas ako, kailangan naka-makeup ako, kailangan nakaayos ako, kailangan maganda yung damit ko. Ngayon, parang kahit wala nang makeup, wala nang suklay, talagang clip na lang ng buhok. Ayun pa, isa pang nakadagdag sa akin sa PPD ko. Kasi ayoko talagang sinasabi yung word na depression. Anyway, PPD. Zach, no. So, yun. Isa pa yung nakakadagdag dun that time is, ang taba ko kasi pre-pregnancy, I was 52 kg. And then, after kong manganak, parang nasa close to 83 kilos ako. So, imagine, almost 30 kilos talaga ang nilaki ko. Ang laki-laki ko talaga. Ilalagay ko yung picture ko dito. Yung pinaka-heavy ko. Heaviest. And, during that time, after ko manganak, lagi akong nagkukulong sa washroom kasi tinitingnan ko yung katawan ko sa salamin. Parang sabi ko, hala, ito na ba ako? Ito na ba ako forever? So, good thing, nanumbalik naman ng very, very light yung aking timbang. And I still have maybe like 7 kilos to go para manumbalik sa dati kong pre-pregnancy weight. But again,
Hindi ko muna yan masyadong iniisip. Teka lang, kukunin ko si Zach. Ayun. So, that, and, ayan, tingnan ko lang si Zach sa camera. Kasi nga, nag-vlog tayo, no? So, nakatulong talaga na-approve yung application ng parents ko para, matulungan kami, makapag-adjust ako pagbalik ko sa work, tapos sila nagluluto. Talagang during that time na nandito sila, parang feeling ko nabawasan ako ng workload sa aking shoulders. At ganon din si Jim. So, ayun, again, sa mga anak pa lang, hindi ko kayo tinatakot, but just a warning, no? At saka sa mga dinadanas yung ganong sitwasyon, hindi ka nag-iisa. Ayun. And buti na lang marami ding mga programs ang Canada na pwede kang magpa-refer sa counselor or sa therapist para, kasi sometimes talagang kailangan mo ng kausap, hindi lang yung friends mo o kaya hindi lang yung asawa mo, kailangan din ng someone na professional, which is hindi ko na ginawa, unfortunately. Parang feeling ko kinakaya-kaya ko, yung ganon. But then, dinaan talaga namin sa prayers na maging okay ako. Ayun lang. So, again, hindi ko alam kung ba't ko binivideo to. Siguro, parang isang way to or tool for me to vent out. And siguro pag mapanood ko to in the next years, ngingitian ko na lang, 'di ba? So ayun, maraming salamat sa panonood and thank you so much sa pag-support sa amin. Sana manood pa rin kayo ng mga susunod naming videos kasi marami kaming videos about house hunting. Pupuntahan natin yung mga pasok sa budget. Pasok sa budget na bahay. Mga bahay or townhouses dito sa Victoria. So, ayun. Maraming salamat and see you again on our next vlog. Bye!